Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghari ng lumusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas na magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Tayong lahat ngayon ay natitipon upang ipakita ang ating wagas na pagmamahal sa ating Panginoong Hesus, ang poong Nazareno. Ako po si Father Nico Corbera from the Diocese of San Pablo. Narito po ako para sunduin yung isa sa mga pilgrim images na dadalhin po sa aming parokya sa araw na ito. Ano po? Sa parokya ni San Joaquin at Santa Ana, Kalumpang Liliw, Laguna. Ano po? So, ito pong pagdadala ng imahe ng poong Nazareno sa aming parokya ay kaugnay ng aming pagdiriwang ng ika-25 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng parokya. No? At ngayon po ay, sa darating na linggo ay bubuksan ang jubileo ng aming parokya o jubilee year ng aming parokya. Supposedly, January po ang aming opening of jubilee year. Hindi po namin nabuksan yung aming jubilee door. Why? Hindi pa dumadating yung confirmation ng plenary indulgence
coming from the Holy See. Kaya ang sabi ng obispo sa akin, hindi natin pwedeng buksan ang pintuan. Wala pa yung plenary indulgence. And then, last Friday of February, last month, no? Nagpunta po ako dito to meet the parish priest and also the ihos that will arrange about the Dalaw Nazareno. At nagkaroon ako ng pagkakataon na makapasok doon sa opisina at doon ay pinabless ako doon sa original image noong kamay ng Poong Nazareno. And one of my prayers, no, ay sabi ko sana Lord, dumating na yung confirmation ng plenary indulgence coming from the Holy See. Yun ang aking isa sa mga pinagdasal. And lo and behold, wow, few weeks, no? To be exact ay March 9. March 9. No? I received an email from the diocese, from the bishop, no? At ang laman noong email ay yung confirmation ng plenary indulgence. Agad-agad sabi ko sa obispo, Bishop, pwede na nating buksan ang ating banal na pintuan. Tamang-tama, dadalhin po ang Poong Nazareno sa parokya ng 13, 14, and 15. No? At tama, sumagot ang obispo. He was then in Thailand, attending the FABC, yung Federal Asian Bishop Conference during that time, no? Yun, in-schedule niya, sige, 15, we will celebrate your jubilee year, no? And upon looking at the document, yung dekreto ng plenary indulgence, no? Ang date na kung kailan ito na-approve, January 9, 2026. At sabi ko sa akin sarili, talagang ito ay biyaya ng Diyos. No? Ipinagdasal ko sa Poong Nazareno na mabuksan na at nag-grant yung prayer na iyon. At nakita ko pa doon sa dokumento, January 9, it was approved by the Holy See, yung aming plenary indulgence. Kaya ngayon, kaya ako'y naririto, kakaunin ko yung isa sa mga images ng Poong Nazareno to be stayed in our parish for 3 days. Truly, God is so full of surprises. No? At ang kanyang tunay na sorpresa sa atin ay walang iba kundi ang kanyang wagas na pagmamahal. Yung kanyang pag-ibig. At yun ang kanyang ibinahagi sa atin bilang tayo ay mga deboto ni Poong Nazareno. Each one of us, no? Marked by the love of God. Kaya nga dito sa ating ebanghelyo, napakinggan natin ang pinaka-pundasyon ng mga utos ng ating Panginoong Hesus sa pag-ibig, pagmamahal. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, puso, isip, kaluluwa, buong pagkatao. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya mga kapatid, no, nawa tayo bilang imahe ng ating Panginoong Diyos
ipinunla ang pag-ibig na iyan, ibinahagi sa atin. Patuloy nating ipakita ang ating pagmamahal, pananampalataya, at pagsasabuhay ng mga utos ng ating Panginoong Hesus. At patuloy nating maipadama ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Kung papaano natin minamahal ang ating kapwa, no? Ay sana patuloy nating silang bigyan, no? Ng kaukulang pansin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, no? Ay walang isinasantabi, walang diskriminasyon. Lahat tayo bilang mga makasalanan, tayo ay patuloy na iniibig ng ating Panginoong Diyos. At nawa, patuloy din tayong mamuhay sa kautusan ng ating Panginoong Hesus na nakaugat sa kanyang pagmamahal. Patuloy tayong maglaan ng ating sarili sa ating Panginoong Diyos at sa ating patuloy na pagdiriwang ng banal na misang ito, patuloy nating ipadadama ang pag-ibig sa Diyos, sa Poong Nazareno, at iaabot natin ang ating kamay sa ating kapwa, tanda ng ating pagmamahal sa bawat isa. Amen.